Alright mga kaibigan, manunood na naman po tayo ng reaction video at bibigyan ho natin ito ng ating opinion. Ano ba ang meron dito? Galing sa Balitang Pinoy TV, matibay ito. Balitang Pinoy TV, yan. Kakapasok lang na bigla ang lahat, breaking news, former ombudsman bumuelta na. Yan, ano po ang meron dyan? After kasi niya, di ba, si Sir Remulla na. O, tignan natin to mga kapatid, kaya kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Simulan na po natin habang nagpi-play po tayo. Hanggat maaari po mga kapatid, makikisuyo lang ako. Papindot ho ng like. Yan, kung talagang medyo hindi nyo na mapigilan, mag-comment kayo, ha? Okay, i-play na ho natin ito. That Juan de la Cruz was convicted by the court. I don't want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who have cases before the office of the ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. Remulla, pahiya. Pahiya ka, Remulla. Ano meron, ano? Narito. Sige. Pinoy TV. Alright, nasa description yan. Balitang Pinoy TV. Okay. Panoorin po natin itong si Ombudsman Martires. Itong pinalitan ni Ombudsman Remulla, no? Na nagsalita na po itong si Ombudsman Marites patungkol po dito kay Remulla. Na, di ba, kung maalala natin, he was blamed patungkol po dito sa kaso ni Senator Joel Villanueva na may secret raw na yung nananahimik lang siya pero meron pong palang mga nangyayari. Okay? Tapos sinabi nila, dinismiss daw ng secret. May nag-comment sa akin sa aking palagay naman, maaaring kaya na-dismiss yun, hindi nga lang masyadong napag-usapan. Kasi hindi naman ganun kasikat yung si Villanueva, no? Baka nga yung mga bias media hindi rin ibinalita. Di ba? So, para sa akin hindi siya secret. Nagkataon lang na hindi ganun katunog ang pangalan ni Villanueva nung panahon po nung 2015. Kaya hindi nababalita. Ngayon kasi parang may nagsasabi pa, secret eh. Tingnan natin to, ha? Tingnan natin. Okay? So, yun po ang pag-usapan natin, pakinggan natin itong interview na ito at magre-react tayo. Para sa ganito naman, malalaman natin kung sino ang nagsisinungaling, sino ang nagsabi ng totoo, si Ombudsman Remulla ba, yung current ombudsman, o itong si dating ombudsman, Ombudsman Martires. Okay? Yan ang papanoorin natin at i-react natin ito. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Yes. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, so ayan, pakinggan natin ha at tayo po'y magre-react sa interview na ito. Okay, mainit na interview ito kasi parang uminit ang discussion ni Ombudsman Martires dito ha. Okay, panoorin po natin. But that's not the only issue here, former ombudsman. Even the current ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision. Diyan siya parang parang na-insulto itong si Ombudsman Martires ha, yung secrecy ni Remulla na pautot. Secrecy pa eh. Simula nang naging ombudsman yan si Remulla, magulo na talaga itong Pilipinas na ito. In 2019, was it? Sa akin, hindi lang kay Remulla, no? Base lang din sa aking opinion, nagsimula nung naging presidente po, si PBBM, parang nalalabuan na ako kung may bagong Pilipinas bang darating sa ating Pilipinas kong mahal. Secret decision, as they're calling it to be, former ombudsman. Secret decision? I'd like to throw back this question to the one who was talking a while ago. The voiceover, I don't know who was being interviewed. That was Paulo Tamase of the UP College of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court.
not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice has that duty to be always, announcing the decisions they have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong decision na ito ay Parang sinabi ni Ombudsman Martires dito na hindi po trabaho nila na mag-announce. Kasi inakasahan siya na sinikreto raw niya. Ito si Rimulya Chismosa. Laging nagpuputak sa... Alam mo Rimulya, hindi kasi pa-epal itong si Kumbaga, papresko ng papresko, kabago bawal. Yung dating ombudsman, bihira naman natin makita eh. Ito, kumbaga, konting kembot, papreskon. Konting kembot, papreskon. Diba? Lagi natin nakikita. Ewan ko pa ngayon sa... Ewan ko pa ngayon sa Pilipinas. Ba't ganito? Konting papreskon. Pag-uusapan natin yan. Tapos target BP Sara. Ano ba, hindi pa tayo magtatrabaho ng mas maayos pa sa mga papreskon? Oo nga, napansin ko lang. Yung dating ombudsman, di naman natin ang pagkakakitaan yan eh. Bira natin makita yan eh. Kasi ito, patlaki na lang ito. Ay, Pilipinas! Comment kayo dyan, mga kapatid. Pabor ba kayo na ganito ang ombudsman natin? Kada kembot, lalabas sa media, lalabas ng lalabas. May gagawin. Bago kailangan may gawin, papreskon. Ang galing. Only in the Philippines. Pero baka siguro yung trabaho nila, papreskon lang ng papreskon. Ombudsman Martires na kagaya mo. Tingnan mo si Rimulya ha. Kung ikukumpara mo itong ombudsman noon at ombudsman ngayon, itong si Ombudsman Martires, bihira lang ito makita sa mainstream media o nagpapa-interview. Yeah. Pero itong si Rimulya, halos araw-araw, hindi nga araw-araw, every kada oras. Mayat-maya. Dapat nasa media siya kada oras. Ganyan siya. Si Rimulya, no? Isa rin itong fame whore. Fame whore si Rimulya. Yan ang napapansin ko sa kanya, sarili ko yung opinion halos araw-araw, oras-oras, kailangan paborito niya yung ini-interview siya. Tapos ngayon, secrecy raw itong si Ombudsman Martires. Hindi yan trabaho niya na mag-announce. At pangalawa, hindi po ito pa-epal na laging may exposure ang inaatupan. Yes. Ikaw rin mula, suluhin mo na lahat. Epal ka eh. Chairman, kung yung araw nito, itong decision na ito Parang kada, lalabas na naman. Makikita mo, magpapa-interview na naman. Anak ng teteng. Sinong nag-appoint kay Rimulya? Yung bangag rin na parehang sa dalawa. Signal ko labang kay Juan de la Cruz, itong decision na ito labang kay Juana de la Cruz ay dismiss namin, yung mga ganon. Wala na kami gagawin. Pero former But it doesn't ombudsman, mean that we are not transparent. Pero former ombudsman, one can also argue that by doing so, by announcing, then you will be performing your very mandate. Katulad nga nung sinabi ni... Kaya nga, mag-perform nga yung mandate. Pero the fact na nagawa na yan, hindi nila trabaho na hindi sila media. Yan ang Kumbaga, kung nagawa nyo na yung action nyo, gawin nyo lang. Ba't puro pa-interview pa? Hayaan nyo na. Kung may gagawin kayo, di gawin nyo. Hindi yung, di ba, sabi ko kanina, konting kembot, pa-interview. Kumbaga, exage lang natin ginalaw ko yung kabilang pa ako, nagkape ako, may ginawa ako ng ganitong oras, pinailan ko ng ganito si ganyan, noong nakaraan ng ganito, puta kailangan ba? Sino pang interesado? Putik niyan! Magtrabaho kayo, pakiusap lang. Yung mga bilyones, yun po ang pakialaman ninyo. Papayag kami na araw-araw may interview, basta may update po patungkol po dyan sa ginagawa nung yung mga tinuro, di ba? Tapos imbestigahan, yung mga ganun. Pero yung mga nakaraan na, tapos wala naman na pala talaga, yung parang malabo, hayaan mo na natin, sige, oo, pwede yun. Pero, mamen, unahin po natin yung mga malalaking budget na nawawala. Hindi ba kayo nababahala? Yung nasunog na computer is sumabog. Paano ba nangyari yun? Hindi nyo imbestigahan. Paulit-ulit ako rito eh.
Katotohanan na istorya niyan. Hindi sila media. Trabaho nila ay magtrabaho ng magtrabaho kung may sala o wala. Yeah. Hindi nila trabaho na magbalita. UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, nag-ugat po ang ombudsman sa tanod ng bayan. So for you to be able to announce it and inform the public, wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public? And that extra effort to be transparent. Go ahead. With all due respect to that professor, I think kulang ang basa niya sa functions ng ombudsman, okay? Di pahiya? The ombudsman, of course, is mandated to be transparent. No doubt about it. Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Fader, it is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did. Pahiya ka rin mulya. Hindi trabaho ng ombudsman na mag-press conference araw-araw. Pero itong si Rimulya, araw-araw nagpa-press conference, nakakahiya ka Rimulya. Announcing to the people that I signed the order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the ombudsman to be announcing. Correct. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. Si Rimulya, ginagawa niya yan. Kasi gusto niyang na tinatanong siya, sa media siya, lagi siyang star. Lagi siyang star of the night. Ganyan si Rimulya eh. But I did not want to be glorified at the Parang expense of bida-bida people whose guilt are not yet determined by the court. Correct. Because the function of the ombudsman is just to determine probable cause. Pero si Rimulya, ayan, pa-press con. Paputo na magaling ako, ombudsman ako. Hiyang-hiya naman kami na ombudsman ka pero bending the law. For purposes of filing an information in court. Hindi, gusto niya. Ako sa akin lang to, sarili kong pananaw. Okay lang maging ombudsman ka, ombudsman. Pero questionable kasi siya. Paano siya naging ombudsman? 'Di ba noong mga nakaraan, sinasabi may mga kaso pa siyang kinaharap. So hindi pwedeng maging ombudsman at hindi pa siya nakasama doon sa list. Pero bakit siya naiupo kung ganun lang din naman? Ngayon, ang naging resulta ganyan. 'Di ba? Mas marami pang pa-presscon kaysa dun sa posibleng maging trabaho dapat. 'Yun lang ho ang nakikita ko. Kasi kada mamaya mayroon na naman presscon. No hate po kay sir. Sige, trabahuin niyo kung ano yung gusto niyo trabahuin. Pero sir, unahin natin ho yung mas kailangan ng tao na malaman nila kasi uhaw po sila lalo sa mga budget. Uhaw po ang taong bayan sa mga nangyayari. Ano na hubang balita doon sa flood control? Nakakagigil yung una. Yung iba nga daw dati natatawa, pero ngayon nanggigigil na kasi nararamdaman na nila yung bilyon tsaka trilyon na hindi maipaliwanag. Tanging diskaya lamang ba o yung mga kontraktor ang sisisihin natin? Wala na bang ibang dapat masisi? Kundi sila lang? Ay, para sa akin hindi maganda yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi yung mga nauupo, dati rin parang meron ding iba, inupo, puro rin interview eh. Panahon din ni PBBM eh. Puro interview si PBBM, lagi, wala akong alam, di ko alam eh. Puro ganun eh. Di ba may ngayon, 22 lang na silid-aralan yung kanyang naipatayo. Tapos sabi niya, hindi niya alam. Kala ko ba maraming maipapatayong mga room doon po sa mga eskwelahan. Pero bakit 22 lang? Sabi ng ganon, di umano. Tama ba? Correct me if I'm wrong ha. Pa-comment po dyan. Tapos hindi na naman niya alam. Yung flood control, hindi na naman niya alam. Pero noon, alam niya. Sabi niya, nabangga lang, overwhelming. Ulit-ulitin natin ha. Tapos nung talagang corner na, di ko alam eh. Tapos ngayon, 22, yung school, ay yung room, doon sa mga school, 22 lang ang naipatayo. Anong nangyari? Ba't si Auntie Claire hindi makapagsalita? Ang pinakamasakit pa nito mga kapatid, ipinagtatanggol ng mga kabila. Kahit alam na po nilang may mali, sige pa rin sila, kain pa rin sila ng kain. Doon po sa mga galing sa mga magnanakaw, yung mga lagay, yung mga biyaya na tinuturing nila na galing sa mga magnanakaw.
na kailangan nilang ipagtanggol tapos sasabihin nyo, thank you Lord, fuck you.